Na-inlove ako sa brother ng best friend ko part 3. Hindi ko na inalam kung bakit may ganong eksena sa bahay ni na Joshua at kung bakit kailangan yakapin ni Joshua yung babae na yon. Dahil sa inis ko ay lumayo na lang ako at iniwasan ko na lang si Joshua. Ilang beses ako sinubukang kausapin ni Joshua pero mas pinili ko na manahimik na lang. Ilang taon ang lumipas at nakagraduate na ako at nagkaroon ng maayos na trabaho. At nung minsan na nagsha-shopping ako sa isang mall, ay bigla kami nagkita ni Jessa na talagang kinatuwa ko, may anak na siyang isa at may asawa na rin. Marami kaming pinagkwentuhan, kasama na rin si Joshua sa pinag-usapan namin. Marami siyang tanong, ano ba nangyari sa akin? Bakit bigla ako nawala? Yung mga ganon. Sabi pa ni Jessa ay, alam mo ba na hinanap ka ni Kuya Joshua? Hindi niya alam kung anong nangyari sa'yo at bigla ka na lang nawala. At dun ko sinabi na nakita ko si Joshua na may kayakap sa harapan ng bahay nila. Alam mo sabi sa akin ni Jessa Kuya Junjun, daw ako dahil lang doon mas pinili mong mawala at hindi magparamdam ni hindi mo man lang inalam kung anong meron o kung bakit ganon ang nangyari. Nagtataka ako sa reaksyon ni Jessa kasi ang nasa isip ko ay baka nagkabalikan na sina Joshua at nung ex niya kaya sila nagyakapan. Ang daming sinabi sa akin ni Jessa na sa sobrang dami ay hindi na sink in sa utak ko pero isa lang ang natandaan ko na kaya nagyakapan yung babae na yon at si Joshua ay para sa closure nila. Gustong makipagbalikan ng babae kay Joshua kaya lang sinabi ni Joshua na may iba na siyang mahal at ako daw yun. Hindi ko alam kung anong iisipin ko nung araw na yon. Kasi ang tanging naglaro sa isip ko noon ay inulit lang ni Joshua ang nakita ko nung nakita ko si Yuri na may kayakap sa labas ng locker room niya. Hindi ko alam kung anong dapat kong isipin sa nalaman ko. Sinasadya ba talaga ng tadhana yon o dahil lang sa katangahan ko kung bakit ganun ang nangyari. Kiniwento ko pa kay Jessa na nung araw na yon ay doon ko dapat sasagutin si Joshua pero nung papunta ako sa kanila ay yun ang makikita ko. Kaya mas pinili ko na umalis na lang at kalimutan na lang ang lahat. Sabi sa akin ni Jessa ay simula noon ay never nang nagkajowa si Joshua at nag-focus na lang sa pag-aaral at ngayon ay nagtatrabaho na sa isang magandang company. Masyado daw dinamdam ni Joshua ang pagkawala ko kasi sa isip niya ay wala naman siyang ginagawang mali. Tapos nawala pa ako na wala man lang paalam. Hindi ko alam kung malulungkot ba ako sa narinig ko kasi aminado naman ako na mali ako kasi hindi ko man inalam kung anong meron sa araw na yon. Na-trauma lang talaga ako sa nakita ko about sa ex ko na si Yuri at doon sa babae na kayakap niya. Bago kami magpaalaman ni Jessa nung araw na yon, ay sinabi niya sa akin na magkikita sila ni Joshua sa araw na yon. Kaya medyo nataranta ako kasi hindi ko alam kung anong mukhang ihaharap ko kay Joshua. Ngunit nung ako'y tumayo at nagpaalam na para makaiwas na baka biglang dumating si Joshua, ay eksaktong pagkatayo ko at papaalis ay may nakabangga akong isang lalaki at napaupo ako sa aking kinatatayuan. At doon ko nakita si Joshua. Comment ka ng next kung gusto mo ng part 4.